Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito po nga si Sir Nyak. Nyak. Ano na, kamusta na Sir Nyak? Ano nangyari? Inimbitahan po kasi ito ng NBI. Nabigyan po ito ng sabpina. Kasama po si Jason Sa at itong si Eric Celis. Ito po yung mga fake news peddler. Ano ba ginawa na ito mga tulonggis na to? Sila po yung nagpakalat ng peking medical certificate o medical result na galing sa St. Luke's. Sila po yung nagpakalat at sinabi, ito nga sabi nito ni Arngota, meron daw cancer ang Pangulo. Eto, di inaimbitahan sila sa NBI. At ano sabi nito ni Arngota? Pakayabang kasi nito eh. Sa lahat po mga kababayan nang merong ganitong klaseng kapansanan, ito talaga ang pinakahambog. Akala mo kung sino? Akala mo ang pogi-pogi kumanlait? Tibay talaga ng nito, tibay ng ngalangalan nito mga kababayan eh. Pero eto, inamin niya mismo, kung bakit niya to ginagawa. So, dito pa lang mga kababayan makikita nyo kung anong klaseng mga vloggers meron ang mga DDS. Ito, sabi niya, umamin siya sa pekeng balita. Inamin ng vlogger na si Jack Argota, tawagin na lang nating si Sir Nyak. Sir Nyak, inamin niya na peke ang medical certificate na kanyang ibinahagi online na inuugnay kay Ferdinand Marcos Jr. Anak ng teteng kayo mga DDS kayo. Alam nyo na peke, alam nyo na hindi totoo, pinopost nyo pa rin. Hindi nyo man lang biniverify, hindi nyo man lang tinitingnan, ino-authenticate kung totoo o hindi. Bakit ganyan kayo mga DDS? Ganyan pa talaga kayo mga kabobo? Pero mga kababayan, inamin niya bakit niya ginawa. Ano sabi ni Nyak? Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang ginaya lamang ang ginawa ng iba pang content creators. Di tanga ka. Di bobo mo. Di ang bobo mo. Pero mo, gagaya ka sa ibang content creators, nag-post sila, magpo-post ka rin, gagayahin mo sila. Na hindi mo man lang bini-verify kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Ano tawag doon? Di ba tanga ka? Napakayabang mo kasi. Alam mo kung sino ka kumasta. Kung kumanlait ka, grabe mga kababayan, kumanlait to. Partida, ngongo pa yan. Partida, meron pang kapansanan yan. Pero tingnan ninyo grabe yan kumanlait. Grabe, talagang physically lalaiting ka. Para bang wala siyang kapansanan, parang hindi siya PWD. Diba kasi yung ibang mga ganyan, merong mga kapansanan katulad nung sa kanya, mababait po eh. Ito lang talaga yung may ganyang kapansanan na napakayabang. Hindi ko naman masisisi. Kasi nasama siya doon sa iba pang mga kasama niya na ganoon din eh. Umarap si Argota sa National Bureau of Investigation Cybercrime upang sagutin ang sabpina. Yabang-yabang pa to eh, pangiti-ngiti pa eh. Tapos ngayon ito, aamin ka pala. Aamin ka na peke. Yung pinagkakalat ng mga DDS kayo. Kaya mga kababayan, ito paalala ko lang po. Sa mga post ng mga DDS, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Lalong-lalo na rito. Lalong-lalo na rito. Ang dami sinasabi nito. Huwag po kayong maniniwala. Alam niyo kung bakit? Yung ginagawa niya for the content, for the views lang. Inamin niya mismo yan. Mamaya paparinig ko sa inyo yung interview sa kanya. Ewan ko lang kung maintindihan nyo. Pero pilitin nyo maintindihan. Meron naman natang subtitle sa ilalim.
Oh, ano ba nakasulat dito sa ano? Sa certification. Oh. This is certified that John Florence Argota appeared before this office. So yun, nagpakita siya. Takot siya eh. Takot makulong mga kababayan eh. At umamin. At ang matindi na ito mga kababayan, nagturo. Walang tibay ito. Akala ka ba, miyembro ka ng Banateros? Ako, sisipain ka ng mga Banateros niyan. Chuchu ka pala. Sumbongero ka pala. Nagtuturo ka pala kapag nagipit ka. Paktay tayo rito. Kaya, Argota. Ito, pakinggan natin mga kababayan ha, yung balita. Na-interview siya eh. Ito, pakinggan po natin. Ang namin na po, akala ko, lugot eh. Oh, tingnan ninyo kung gaano katanga to. Sabi niya, hindi niya raw alam. Akala niya totoo kasi marami nag-post. Bobo pala to. Yung mga nag-post, sino nag-post? Si Jay Sonsa. Si Eric Celis. Mga fake news peddler yan eh. Tapos gagayahin mo. Tapos yung iba pa mga DDS, yung trolls, yung keyboard warriors, nag-post na rin, si Kati Binag, kung ano-ano pinagpo-post sila. Kaya sumunod daw siya. Tanga-tanga, putik. So lahat ng sinasabi nito mga kababayan, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo dito kay Sir Nyak. Kasi yung mga pinopost nito, ginagaya lang pala niya dun sa iba na hindi man lang niya biniverify kung totoo o hindi. Mag-iingat kayo rito. Mag-iingat kayo rito mga kababayan. Delikado to. Baka mapaniwala nito kayo. Yung mga DDS naman tuwa-tuwa dito. Bilib na bilib dito. Palakpakan dito. Mga tanga rin kasi. Mga bugok. Nakasabay na ako. Engagement, gano'n. Biro mo, nakasabay na siya. Tapos eto yung dahilan niya. Engagement. Biruin mo mga kababayan. Tingnan ninyo. Para lang magkaroon ng engagement. Para mapansin sa social media. Para sumikat ang tulongges na to. Sasabay siya. Magpo-post ng fake news. Magpo-post ng peking mga dokumento o peking mga balita. Sasabay siya dun sa iba na hindi niya man lang biniverify kung totoo. Para engagement. Para mapansin. O para din sa ano, alam nyo na, para sa pera. Gagawin lahat para magkapera, para sa engagement. Kahit peke at makapanira na yung kanilang ipinopost. Mag-iingat kayo sa taong ito, mga kababayan. Winawarningan ko na kayo. Mag-iingat kayo dito sa taong ito. Lahat ng pinopost na ito, naku, wag po inyong paniniwalaan. Kasi kung ganito nga, biruin niyo, for engagement, for the views, magpo-post kasi siraan mo ang presidente. Pati St. Luke's, siniraan nila eh. Kasi hindi naman naglalabas ang St. Luke's, bawal po yun. Confidential po ang mga medical results o medical information ng mga pasyente. O sabi niya, engagement, ganon. Bobo ka pala eh. Engagement. Kakalat ka ng fake news for engagement. Mismong ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi for the views lang ang ipinost niyang medical certificate. For the views. Nako, mga kababayan. Malamang yung mga tao sa paligid nito, malamang yung mga kasakasama nito, pare-pareha sila. Ganon ang kanilang style. For the views. Kahit baka panira na. Kaya dapat talaga masampulan to mga kababayan eh. Dapat masampulan nito. Pero mo for the views. So hindi dahil sa hindi dahil sa paninindigan eh. Hindi dahil sa gusto mong mabigyan ng tamang impormasyon yung mga sumusubaybay sa'yo. Hindi. For the views. Sino ba niloloko mo? Unang-una, sarili mo. Sir Nyak. Pangalawa, yung mga nanonood sa'yo.
yung mga DDS na tanga-tanga rin na hindi tinitingnan kung totoo o hindi yung pinagpo-post mo. Niloloko nyo yung mga sumusunod sa inyo. Niloloko ninyo yung mga sumusubaybay sa inyo. Pero mo for the views? Anak ng teteng. Certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo. Pina-enhance search. Pati si ChatGPT nadamay. Ano pa? So, kung ano lumabas nun, pinost ko na lang. Patawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division. Ano na? Oh. Yabag, no? Tuwan-tuwa pa siya sa pinagagawa niya eh. Kaya mga DDS, niloloko kayo nito eh. Pinapahama kayo. Ngayon ganito, nag-post siya. Ngayon kayo isi-share ninyo. Fake news pala tong taong ito. Ngayon, fake news na rin kayo. Pwede kayong madamay eh. Kasi nagpapakalat din kayo ng fake news. Kaya sabi ko sa inyo, paalala ko mga kababayan, huwag kayong basta-basta maniniwala dito. Yung mga post na ito, huwag niyong pakikinggan. Ha? Pinasabina ng NBI si Argota dahil sa pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Ang awa naman ng Diyos, naunawaan ako. Kaya Naunawaan daw siya. ano muna, 100% sigurado ka. Kaya gamit na muna ng utak eh. Oh. Diba? Nasabihan ka tuloy, gamitan mo ng utak. Ang problema, kung wala ka talagang utak. Oh. Di ba? Common sense lang naman eh. Kailangan sabihin pa sa'yo. Kailangan pangaralan ka pa ng NBI na bago ka mag-post, siguraduhin mo na totoo. Kailangan pa ba ipaalala yon? Dapat alam mo na yon. Ang tagal mo na dyan sa social media. Oh. Talagang sinadya niya. Sinadya niya kasi nga for engagement, for the views. Kaya kung ano-ano yung pinagsasabi nito, talagang for engagement, para sumikat siya. Ganyan ang pagkatao na ito. Oh, sinabihan siya ng NBI, gamitan mo ng utak paano kung wala kang utak? Didilis nga paano kung kadilis ang utak mo? Wala. Oh. Aminado raw si Argota na hindi beripikado ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Walang masamang intensyon. Anong walang masamang intensyon? Bakit ka magpo-post ng ganon kung wala kang masamang intensyon? Intensyon mo talaga siraan ang Pangulo. Intensyon mo na ipakalat yung sinasabi mong peking medical records o medical bulletin, medical results para para palabasin na hindi fit ang Pangulo maging presidente. Ganon din ang sinasabi ni Jay Sonsa, ganon din ang sinasabi ni Eric Celis, ganon din ang sinasabi ni Cathy Binag. Pare-parehas kayo na sinasabi, mga didilis kayo Tapos sasabihin mo wala kang masamang intensyon. For the views lang talaga? Pera-pera lang? Pera-pera lang ba talaga, Argota? Ha? Amin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakapalaw sila sa akin, alam naman nila na napapatawa lang ako Oh. Ito, yung mga followers ni Argota. Alam nyo ba na nagpapatawa lang siya? Alam nyo ba na yung pinapakalat niya, fake news? Alam nyo ba na niloloko lang kayo na itong taong ito? Nagpapatawa lang daw siya? Oh. Alam nyo mga kababayan, kung ganito lang ang fina-follow ninyo, i-unfollow nyo na. Kasi ililigaw kayo na ito Ililigaw kayo, imbis na tamang impormasyon na matatanggap ninyo, panay kalokohan na nagpapatawa lang daw siya, peke, pati kayo mapapahamak. Kung ako sa inyo, i-unfollow nyo na to. I-unfollow. Kasi masisira din kayo rito Pero nyo may kipagkwentuhan kayo sa ibang tao tapos sasabihin sa inyo, hindi peke yan. Hindi totoo yan. Hindi sabi to ni Sir Nyak
Oh, eh, di ba dinadamay kayo sa katangahan niya? Naging tanga na rin kayo. Lalong-lalo na mga DDS, napakaingay pa naman ng mga yan. O, magsishare kayo. Yung pala peke, ang sinasabi nito ni Argota. Inaaminado naman siya eh. O, nagpapatawa lang daw siya. Saka hindi nakakatawa yon, Argota. Sernyak, halata talaga na wala kang utak eh. Hindi nakakatawa yung ginawa mo. Hindi nakakatawa yung magpapakalat ka ng medical records ng sakit ng kahit sinong pasyente, hindi lang sa presidente. Hindi po nakakatawa yon. In fact, talagang talagang bawal po yun. Dapat nga kasuhan ka ng St. Luke's eh. Kasi pati sila sinisiraan mo, meron ka kang nakita, may pangalan pa ng doktor doon eh. Dapat kasuhan kayo talaga eh. Nagpapatawa lang daw. Ayos hindi nakakatawa yun, Jack Argota. Nauna nang sinampahan ng cyber libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis Ito pa. Pare-parehas kayo mga fake news peddler eh. Celis. Sonsa. Jay Sonza na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nagturo na mga kababayan, nagturo na. Tinuro. Oh, ay nako. Ay Banateros, ingat kayo dyan sa bago nyong recruit. Nagtuturo pala to. Paano pag nagipito? Ituturo kayo. Ha? Paano kapag nang-scam kayo at nabuko? Ituturo agad si Jay Guevara. Nako. Patay kayo, ano pala to? Makapili. Makapili pala to, nagtuturo pala to, nanlalaglag pala to. Nilaglag. Ang pasimuro raw si Joy Sonsa at etong si Eric Celis. Sinundan niya lang. Grabe. Walang iya ka talaga Jack Argota. Kaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, huwag na kayo maniniwala rito kung nakafollow kayo, mag-unfollow na kayo. Ha? Baka nga madamay pa kayo sa sa kaso nito eh. Nilinaw ng NBI walang masama sa pagbatiko sa gobyerno o magpahayag ng saloobin sa social media. Pero paalala ng ahensya, dapat nasa lugar pa rin at walang nilalabag na batas. Again, ang basehan is yung kung ano ang i-share mo. Ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, may unauthorized or alleged fake news. Wala pang formal na kaso kay Argota habang iniimbestigahan pa ito ng NBI. Nagsorry na rin ang content creator at inaming nadala lang siya ng emosyon. Mensahe pa ni Argota sa Pangulo. Para kay Marcos, masasabi ko lang sa kanya, pagaling ka, palakas ka, na kung sunod na nilo mo, huwag ka muna mamamaan. Oh, tika. Nga mo, wala na. Nag-iba na ang sinasabi. Oh. Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Takot makakulong eh. Takot makakasuhan. Oh. Kapag ganito po ang sinusundan ninyo na paiba-iba at nanlalaglag ng kapwa niya, patay kayo dito. Delikado kayo. Kaya Banateros kayo, delikado kayo. Kasi tanggap kayo ng tanggap, di kayo namimili kung sino-sino tatanggapin ninyo. Basta-basta lang kayo dumadakdak. Basta-basta lang kayo tumatanggap kung sino-sino. Hindi ako nagtataka na balang araw, yung mismo mga kasamahan niya dyan sa Banateros, ilalaglag niya. Nilaglag niya si Jason, nilaglag niya si Celis. At inamin niya na peke yung kanyang ipinost at ginaya niya lang. Ginaya niya lang si yung mga nauna for engagement, for the views. Tapos ngayon sasabihin niya gusto nga niyang mamatay na presidente. Tapos ngayon sasabihin niya magpagaling. So pag ganitong tao mga kababayan, wala tong kredibilidad. Pag-iingat po kayo sa ganitong klaseng tao. Kaya nako. Jack Argota. Wala kang tibay, Brad. So, sa mga followers ito, muli, paalala ko sa inyo, mag-isip-isip kayo. Pagdating ng araw, madamay kayo dito sa ginagawa nitong inyong sinusundan, lalong-lalo na dyan sa social media.
Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.